ang ating inaalala kung hindi inaalala natin ang Diyos. Sapagkat alam natin sa ating pananampalataya na sila ay pupunta sa arian ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa mga takbo na katulad nito, hindi natin may pagkakailan na dahil sa ating kapatid na si Rosauro, dahil tayo ngayon sa loob ng simbahan nito. Inilapit tayo ni Rosauro sa Diyos upang tayo ay magdasal at lumapit sa Kanya. Kaya hanggang sa huli, meron pa rin magandang nangyayari sa buhay na ito. Mga kapatid sa ating Evangelyo, ako ng bahagi ay pinanatanan tayo ng Panginoong Yesu Cristo. Kaya sabi niya, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Pinanatanan tayo ng Panginoong Yesu Cristo pagkat alam niya na sa mga ganito, pagkakataon ng ating buhay tayo ay panghinang-panghina dahil sa pag-ibig at nakalaan sa mga pagkakataon ito. Yung damdamin natin ang tinatamaan kapag ganito ang pagyayari sa ating buhay. Kaya tayo ay panghinina. Gayon pa man, binibigyan din tayo ng ating Panginoon ng isang bagay na hindi natin ito ikatulutan. Ang sinabi niya ay, sa bahay na natin gawa ay may maraming sige. Alam ng Diyos na mahal natin si Rosauro sa buhay na ito. Gayon pa man, alam din natin na mayroong hangganan ang buhay natin sa mundo ito. At alam din ito ng Diyos. Kung kaya sabi niya, huwag kayong mabahala, huwag kayong magaba, huwag kayong magmura. Dahil ang bawat isa sa inyo ay may lugar sa piling ng Diyos sa Kanyang kaharian. Sa mga tuwid, pagkamamahalin din siya ng Diyos ang higit pa sa kaya nating ibigay sa Kanya sa mundo ito. Kaya ito ang bagong pag-asa para sa atin. Nung tinanong sa Kanya ni Tomas, hindi mo namin alam kung saan kayo pupunta, paano namin malalaman ang daan. Ang sagot ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Ano nga ba ang kaugnayan ng mga salitang ito sa buhay natin sa mundo? Una, kung sinabi ng Panginoon na ako ang daan, ipinapaalala niya sa atin na siya ay buhat sa langit, nakipamayag din at nabuhay katulad natin sa mundo ito, at kung siya ay namatay at tuloy ng buhay, siya ay bumalik sa langit. Kaya sabi niya, ako ang daan. Dahil sa kasaysayan ng buong daigdig, sa Kanya lamang nangyari ito. Sa Kanya lamang tayo pwedeng lumapit. Sa Kanya tayo pwedeng lumapit dahil siya ang ating daan patungong langit. Pangalawa, kung titignan natin ang buhay ng ating kapatid na si Rosauro, siya din ay naging daan. Hindi lamang sa mga kakilala at mga kamag-anak, hindi mas lalo sa kanyang mga pamilya. Sapagkat ang buhay niya ay kanyang ibinigay, kanya itong pinapagpuri sa Diyos. Sapagkat ang kanyang buhay ay pinagmulan pa ng mas maraming buhay. Kaya kung titignan natin, siya din ay naging daan upang ang kanyang mga anak at apo ay makita at maranasan ang ganda ng buhay sa daigdig na ito. Kaya huwag natin kakalimutan, kung inaalala natin siya, inaalala din natin ang Diyos. At sabi ng Panginoon, ako ang daan, ang katotohanan. Ang pagkatotohanan hindi natin may pupubli sa ngayon. Ang katotohanan ay minsan pa sa ating buhay, tayo ay nagsasama upang ating ipadama ang pag-ibig natin sa bawat isa. At ito ay mga katotohanan sa araw na ito. Sapagkat ngayong araw na ito sa loob ng simbahan na ito tayo nananalangin para sa ating kapatid na si Rosauro, pero si Rosauro ang nagdala sa atin sa loob ng simbahan ito upang magdasal. Sa mga tuwid, siya ang naglalapit sa atin sa Diyos. Kaya pag inaalala natin siya, inaalala natin ang ating kalagayan, ang kanyang buhay, na buhay ng kaluluwa at ang ating Panginoong Diyos. Kaya sa mga tuwid, ang pag-alala natin sa Kanya ay pagbuhay ng ating pananampalataya. At ang pangatlong sinabi, ako ang daan ng katotohanan at ang buhay.
sinabi ng Panginoon na buhay dito sa lupa. Hindi niya sinabing buhay sa langit. Ano ang buhay na binabanggit sa atin ng Panginoon Jesus? Ito yung buhay na walang hanggan, kung saan lahat tayo ay kanyang inaanyayahan. Ito yung bagong pag-asa para sa ating mga Kristiyano at pananampalataya. Mabuhay tayo ngayon na wala na sa piling natin si Rosauro. Ngunit si Rosauro din ay pagsisimulang maglakbay patungo sa buhay na walang hanggan. Ang pag-asa ay sa piling ng Diyos tayo'y magkita-kita muli. Kaya sa buhay natin, sa mundo ito, alam natin na mayroong hangganan at katapusan. Kaya atin ito ipagkapuri sa Diyos at ang buhay ng ating kaluluwa ay tutungo sa buhay na walang hanggan kung saan lahat tayo ay kanyang inaanyayahan. Pagsitayo po kayo.